sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tira may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo! Muling nagbabalik! Ang basihan ng bawat torado at ako ang batas. Yeah! Ito ang isa sa mga pinaka nire-request sa comments. Sa totoo, hindi ko alam kung gusto ko siya panoorin dahil alam ko magiging todo personalan to. Parang alam ko yung style ng dalawa ganon na wala. Ako parang hindi ko na siya masyado preferred ngayon. Pero dami nagre-request. So, sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Dahil tsaka plano ko i-guest din soon si EJ Power dahil may bago siyang album na nilabas. Tapos papunta rin siya dito soon sa Toronto, babattle siya. So alam mo yun, gusto ko mapag-usapan namin ng mga bagay-bagay. So naisip ko, okay, tangin na. Papanoorin ko na nga rin to. Yeah. So, yeah. Yun lang. Sinabi ko sa isang video na ang plano ko this week, puro 2x2 na upload, pero hindi pala. Gagawin ko na muna to. Yeah, so game time. Fucking shit. Flip Top, Round 15, Day 1, huling laban na ng gabi. Isang pinakamalaking shoutouts sa inyo lahat. Flip Top, magigay para sa sarili nyo. Yeah, salamat palagi, Arik, tsaka Kev, at sa buong Flip Top staff. Sa buong Flip Top universe. Yeah. Hindi, pero salamat sa buong organization. At yun nga, may basbas akong gamitin yung mga videos para may content din ako sa channel ko. Nagagawa akong mag-review, di ba? Para din sa interest nyo, di ba? Oh, yan. So, yeah, salamat. Lahat tayo panalo, yo. Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab. Bagong Represent Collab nga pala. Flip Top, linya-linya. Silipin niyo yan, spatan niyo yan bago magkaubusan. At shoutouts nga pala, Toyoware. At pinakamalaking shoutouts kay Boss Toyo ngayon. Dicta, Marshall, ano ba yan Siyempre, mga yan? shoutouts sa lahat ng MCs ng buong na liga at lahat ng Represent Collab natin. Sa kanan ko, ang pagbabalik ulit sa Pilipinas. Mag-iay tayo lahat para kay EJ Power. Hanep International. Bumabiyahe pabalik sa Pilipinas. Weirdo. At sa kaliwa naman, ang pagbabalik sa Flip Top. Mag-iay tayo lahat para kay Shay. Sabi nung tatay ko, anak, itigil mo yan. Wala kang mapapala, mag-aral ka na lang, di niya maintindihan. Pero okay lang yan. Alam ko yung kantang yan, pinapakinggan ko yan minsan. Champion yan si Shay. Oh, diba? Alam ko. Napakinggan ko na ng ilang beses. Yeah. Shoutout si EJ Power, Shay, dalawang kulot. Nanalo ng coin toss si Shay. Piliin mo na si EJ Power. Tig-2 minuto, dapat. Pero pakinggan natin to. Tig-3 minuto, dapat. Pakinggan natin to. Unang balat, Round 15, Day 1, Fuck, EJ Power. tagal pala nito. Arik, ba't ang baho? Nakakasulasok. Kaya pala, may taga-PSP na nakapasok. Oh. Yung pakawala ni Hasbulo, naghahanap na naman ng instant fame.
First, saksihan nyo ako kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game! Oo, alam ko, nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka, 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin? Gantong match-up yung gusto ko eh. Walang mawawala sa akin. Pero sige, ikaw na 2x2 at isa buhay champ. If you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Bakit? Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yun? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, bodybag ka kay Sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to, pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto, pero nasasanla at nabebenta. Aba, grabe, okay din. TF daw dodoblihin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Kunyari, yung delivery ni EJ dito, kumpara sa semis, tingin ko mas nag-level up siya dito. So, yung pagkatalo niya sa semis, sa tingin ko, malaki yung naging epekto nun sa kanya na nakakapag, alam mo yun, kumbaga parang tang-ina. Naging motivation yun para sa kanya sa tingin ko. Kasi, hindi, sa pagkakaalala ko yung semis, hindi ganyan ka-komportable yung flow niya. O nung isa buhay. So, siguro mas napag-aralan niya. Pero, dito mas gusto ko yung pace niya dito. Mas rin, yung material so far, parang dire-diretso yung suntok eh. Marami akong nalista na kagad sa kanya. Kahit hindi sobrang technical, pero ang gaganda nung pagpunto niya. Tapos, wala, mas mas perfecto. Yun, siguro ngayon, mas ganon. Na-level up niya, definitely. walang alam mo. So ano yon? Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabakapan ka lang ng franchise. Kasi real talk, isa buhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung matira mayaman. Kaya si Arik, nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Kaso inatsyapwera ka na nila. Pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit, nagbalik ka sa flip-top kung kailan di ka na kailangan. Kaya tanggapin mo na lamang ang katotohanang malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Pero may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita. Bigla-bigla kang babalik dito, putang na nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Squatter ka na vulture, di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel, punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo?
Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung pepersonalin mo ko gamit mga korning sulat mo, wala kang mapapala sa akin, boy. Napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Ang lakas nun ah. Dapat ginawa mong punchline yun, EJ. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Putang ina. Point yun, kahit setup yun. At hindi ako magugulat ko yun na pinakamalakas na line sa buong battle. Shit, setup yun. Ginamit niya setup yun. Pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukli. Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Ganyan lang kumana ng mga tonong pangsadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pang walang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ko sa karisma. Wow. Parang perfecto tong round ni EJ na to. Oh. Mas nandito yung ano ko eh. Nandito pa yung EJ GL ko na scoring eh. 13 yung round 1 niya. Ngayon tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 yo. Pero yun nga, yung pakiramdam ng yung pinaka pag-rap, mas komportable para sa akin personally sa nakikinig, kumbaga bilang nakikinig. Solid yun. Nagustuhan ko yung may PSP na nakapasok kung paano niya sinabi yun. At respect sa lahat ng mga battle MCs na nanatili o mas pinili pa rin ang flip top. Respeto. At wala, ganun talaga eh. Siyempre, minsan kailangan lang din ng pera ng iba. Kanya game sa iba pang pwedeng trip, gano'n. Pero respect. Nanggaling ako sa kumbaga naranasan ko parehas. Bumatel ako sa ibang liga na dahil lang din sa pera. Nagawa ko yun, pero nagawa ko ring tumanggi sa mas malalaki na pera. Yun. So, alam ko yung pakiramdam sa parehas. So, yun. Pero, punto sa akin yun. Tapos yung, kung paano nyo ginamit yung flip-top game, parang next level din siya ng paggamit ng flip-top game. Di ba? Tapos, ganyan yung gusto ko, yung walang mawawala sa akin kasi 2x2 at isa buhay champion yung kalaban niya, di ba? Tapos, kapag natalo niya, nakalagay sa resume ko, parang ganon. So, ang gusto ko yung ganong bragadosyo sa battle rap at sa hip-hop in general. Minsan kahit hindi siya talaga punchline, pero yung statement na nagkataon yun yung sitwasyon, di ba? Siguro natalo niya si Emzite, tas matatalo niya si Shei, parehas champion. So nandun siya sa sitwasyon na pwede niya sabihin yun eh. Kanya kahit napaka straightforward at simple no line, punto sa akin yun. Tas yung body bag kay Sinyo, yung sa pagiging most viewed
Ang ganda rin, ang ganda nung angle, kung paano niya in-approach yung angle na yun. Tapos, yung plane ticket ko pa lang, ang kulit lang na ganun yung paghambing niya. Tapos, ginto. Hindi nga nangangalawang ang ginto. Pero nasasanlat, nabibenta. Parang ganun yung linya. Tapos yung binaka pa ng franchise, medyo rich para sa akin, pero okay na rin. Siguro dahil lang sa alam ko yung backstory. At kumbaga, pang totoong sumusubaybay o pang totoong taga flip top community lang din yung may alam ng mga ganung maliliit na detalye. Kanya pinuntusan ko yun. Tas yung kung paano niya ginamit yung may bago na pagkakakitaan. Alam mo joke kung paano niya dineliver, nakatingin kay Arik, yung gano'n. Pero wala, yun nga. Kung paano niya ginamit yun na parang layered siya. Layered yung scheme na yun. Kahit pwede mo siya i-take ng literal. Parang ganyan. Tapos, kung paano rin niya ginamit yung boss balita. Hindi mo marinig basta-basta, lalo na ng ganun ka-effective yung paglaro nun. Tapos, tunay lamang ang mananatili. Yun, layered din siya, pero pwede mo i-take literally. Di ba? Ito lang yung bugbog na, kumbaga laging bugbog na di nagiging bida. Ang galing din eh. Ang galing na nasilip niya yung mga ganung klaseng angle. Tapos tinapat sa tagahanga. Medyo overused, overplayed na angle, pero pinuntusan ko pa rin. Maganda yung pagkakagamit niya. Swak sa context talaga. Tapos John Wayne, panaging clown. Hailey. Tapos yun nga, yung paborito ko line, yung sobrang itim ng budhi niya. Sobrang itim ng budhi ko, yung sayo mamumuti. Putang ina, di ba? Tapos yung nanghingi pa ng sukli. Ito, reference, pang shock factor, mapapareact ka talaga. Tingin ko, yun nga, hindi na kailangan, kung ako nasa lugar niya, hindi ko na para sabihin. Pero siya yan, bahala siya. At effective. Nag-react naman yung mga tao. Pero yung bossing at Pauline, tsaka yung sabayan mo ko sa charisma, yun. Mas hindi ko masasabing mas pinag-isipan, pero pinag-isipan niya ng gusto yung mga angles dito. Ganadong mag-isip. Ganon yung pakiramdam. So, Stig. Ngayon, round 1 ni Sheis. Pata natin. Oh. Crowd favorite na rin talaga si EJ. Yang isa buhay last year, astig na madaming pinanganak na mga immortal, di ba? GL immortal na, si Vitrum immortal na. Ito, EJ, si Slack. Ewan ko si Slack, pare. Si Slack. Pero astig na na ganun. May mga bagong paborito, bagong mas aabangan ang mga tao, ganun. Galing. Taga PSP daw ako. Gaga ka ba? Teritoryo ko kung nasan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga-flip top ako. Tignan nyo yung medyas na to. Tsaka nagyayabang dahil mahal yung ticket. Matikas ka na yan. Gago, buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. Reimburse ko na lang ticket na ito. I-Gcash ko na lang. Attention! My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ngayong gabi,
Ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Ito ay loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game? Anong game? Wala kayo sa PisoNet, hindi tayo naglalaro. Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi, sir, yes, sir. Do you understand? Sir, yes, sir. Okay, simulan na natin. Loyalty. Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Huwag na rin natin tanungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi, matik naman. Oh, shit. At kapag ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan. The moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Isa kang Pinoy. Tinawag yung sariling Captain America. Oh, kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Next, duty. The Army is the face of the nation abroad. Duty nila ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita, sabi kay GL at Romano. Gago, doon pa lang sa dalawang yon, nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is a just false sense of bravado kasi laging sinasabi dahil siya'y sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay! Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay. Amen? Anong amen? Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Diba? Ang galing. Speaking of nawalan ng buhay, wala tong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus, yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan. Ano porket natawa yung crowd? Kala mo, panalo. Tanga, natawa sila sa iyong pagiging desperado. Para sa isa buhay yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niyang joke. Ang malala doon, ginawa niya yun bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin, my bar's so sick like Neo. Buti sana kung battle rapper ka lang. Idamay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Pero unfair na siguro na yung respeto mo ay hilingin ko para sa Pinas. Kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito. Fuck. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service wala sa bukabularyo ni Mr. Private Florentino.
Kasi ang loyalty mo sa sarili lamang. Ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Siya mismo nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo at kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yun. Kaso reminder lang iho, wag mo yang iyayabang dito. Kasi wala kang K, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo. At next ay honor. Last na. Next ay honor. Meron lang ako tanong. Bukod sa dishonorable acts na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasinungalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita. Si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip-top, binabarbers yung liga. Sa sobrang barbero nito, naging gupit G-clown si Enigma. Kasi di ba, sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento? Talaga? May PTSD ka? Sabi na ito kay Batas, 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga? Ako, may gera ng naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle MCing tulad mo'y patuloy ma-enjoy ang kalayaan. Yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo pero ako pa'y may pinaglalaban. At pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. yung mga officers mo sa army, susulatan ko. At dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayo nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, Kabayan, welcome back. At ay, may personal courage pa pala. Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Oh! Wow. Solid din yung first round ni Shea. Sayang lang na hindi flawless. Kumbaga, may ma-minus ako ng isa mamaya yung total, pero solid. Siksik na siksik din. Sobrang pinag-isipan din niya yung angles at yung approach niya kay EJ Power, kung paano niya nilayer yung pagiging sundalo ni EJ Power tsaka battle rapper. Ang daming criss-cross nung ideas niya para sa akin. Kumbaga, ganun yung pag-interpret ko sa kanya. Parang tangina. Yun. Basta, pinagsasama niya parehas talaga sa bawat approach na sobrang effective. O at least para sa akin, sobrang effective. Solid. Gusto ko yung teritoryo rebat niya. Tsaka yung medyas, pinakita niya yung medyas. Ang galing lang, sakto yung timing. No? Quintas, Gcash, yung net worth. Tatlong rebat yun. Solid yun. Solid yung tatlong yun. Ibang klase rin talaga mag-rebat si Shea. Punchline din talaga yung mga rebat niya. Kung paano niya nilalaro yung crowd sa Sir Yes Sir, astig, crowd control, ano siya, wala, MCing. Alam na niya. Alam niya kung anong ginagawa niya. So, ang galing kung paano yung ginamit yung longganisa sa AFAM. Parang ito yung ano rin minsan drawback kapag umabot sa sobrang personalan yung mga past battles mo.
may mga ganyan kang makukuha. Tapos, yun. So, creative yung pagkakagamit. Hindi ako pabor sa ganung angle, pero pinuntusan ko pa rin dahil for art's sake, kumbaga. Tsaka yung paggamit niya ng ilaw ng tahanan. Yun. For art's sake. Tas astig kung paano niya dinala sa loyalty, lalo na majority ng first round ni EJ Power tungkol sa loyalty ni Shea sa flip top dahil nag-PSP siya. Tapos puta anticipated, kumbaga saktong-sakto. Yun yung sinulat din ni Shea. Pagiging loyal naman sa Pilipinas ni EJ Power. Tangina, di ba? So, parang parang tinablan niya yung main idea ni EJ. Pero hindi ko na siya titingnan bilang ganun. Pero, yun lang. So kung paano nyo ginamit yun, sobrang effective. Ang dami niya sinabing solid na linya doon sa na yun. Doon sa context na yun. Yung duty, pagiging duty na sundalo. Tapos, meron din siya sinabi na parang di yan ginagawa ng sundalo. Nakalimutan ko na kung ano yung tinutukoy niya doon. Pero, astig lang. Yun nga parang tangina, inisip niya talaga kung paano niya gagamitin yung pagiging sundalo ni EJ Power sa mga pwede maging butas sa pagiging battle rapper o sa past battles niya. Kung paano niya pwedeng gamitin yung mga yun. So, astig. Yung malamig lang naman yan sa madaming malamig na bangkay sa daan. Putang ina, di ba? malakas yung kumbaga inspired din siya. Ganado rin siya mag-isip para kay EJ. Tas bumabalik ulit, may sinabi siya sa bilang sundalo, nakalimutan ko na kung ano eksakto, pero pinuntusan ko din yun yung nilista ko dahil astig kung paano niya ginamit. Tas matagal nang wala yung loyalty mo dito, yung tungkol sa flip top. Tungkol sa Pilipinas pala. Tungkol sa Pilipinas. Tapos produkto ng nepotismo. 'Di ba? Kumbaga parang napaabot niya dun eh. Yung kumbaga isang pwedeng i-angle sa iyo. Tapos yun yung layers nun. Paulit-ulit ako pero basta yun. Tapos yung gupit ni G-Clown, naggupit G-Clown si Enigma. Yeah, solid. Jogging sa umaga, PTSD. Tapos yung ako pa yung may pinaglalaban, yung kung paano sinabi ni Shea yun, astig yun. Tapos susulatan ko, yung mga kasama mo sundalo, susulatan ko, astig. Tatanggalan ka ng visa na yun yung intention niya sa battle na to, astig. Tapos welcome back, tsaka hanggang saan ang tapang mo. Astig yung round, sayang lang may stumble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Minus 1 point dahil sa stumble, 19. 19 all yung first round nila. Damn. Yung oras, ewan ko kung gaano kalaki yung difference ng oras nila, pero yun nga, ini-enjoy ko lang din yung material, lalo pa at hindi siya isa buhay battle, so pwede mong isang tabi yun at appreciate lang talaga yung art form, di ba? So, yeah. Round 2, EJ Power. Solid na battle. Salamat sa recommendation. At, yun. Yo! Sana hindi na sana parang hanggang ganun level na lang yung pagiging personal. Puro military bars. Tang-ina, ang dami-dami. Kung mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Ang ganda. Tang-ina, inaasar pa yung nanay ko. Meron daw afam. Di ba? Kanu din yung jowa ng nanay ni Ann. Real talk. Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti. Nagagawa talaga ng battle rap.
Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako, nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan. Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Ay pa! Tapos na. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All In. Oh, wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kakasaka ba sa bawat laban? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shei. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Ang yabang umasta. Kala mo talaga, nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations, brother. Isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa'yong maanggel. Damn! Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Joke lang. Sawa na ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hulk kay Loki. Pag di siya tumigil umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang nakalutang siya sa hangin, aabangan ko siya bago bumagsak sa may sahig. Boom! Cristiano Ronaldo. Tama na. O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Ret? Di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine. Tangina ka, EJ. Gago. Ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak. Medyo may pagkapuwersa. Ang tawag doon, tough love. May halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda?
Wala lang yan, sir. Nakanto lang siya sa lamesa. Anong pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Pasensya ka na, ha? Putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Yung asawa mo, reklamo ng reklamo. Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton? At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na mala-tandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. #Alden Richard. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba. Para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. Ann, gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. Sinong gustong makakita ng utong niya na pink habang naliligo siya sa shower? Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin nyo akong master. Hindi Diba, alam totoo ng naman? mga MCU paano Lahat ng mag-react. lalaki, babaero. Tama? Malibog, salsalero. Kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si Ann Mateo. Papatayin ko na tong hayop na to, kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman. Tanga, alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. 1 million para lang sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Tangin na ka, EJ. Ayoko na maglista ng mga puntos dito. Fuck. Ipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo salagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabadeng, ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Mas malala pa yung inabot mo dito kaysa sa ginawa sa Unisinyo. Personalidad lang din ni Sheyi yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong pagmamakaawa na ako ay huminto, wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabayan kita sa personalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. At Enigma! Kung tingin mo, hindi ka madadamay dito, tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Tayo. Oh, shit. Damn. Sinusukat mo nga, pare. Sige, yung army rebat. Tas yung kanu din nanay ni Anna rebat. Puti na rebat. 3 rebat din yung ginawa niya. No? So, solid yun. Ang kulit lang eh. Ang kulit lang din talaga ni EJ eh. Tas, yung tungkol sa crowd reaction kung paano niya ginamit. Solid yun. Tapos yung may hawak ng mic mamamatay pagkatapos maglaban sa sobrang haba, 'di ba? Si Sammy 'yun, si Sammy Gaan. Yeah, shout out sa kanya, puta. Huwag niyo naman patayin, puta, pamilyado yung tao.
Tas yung so fucking what, yung ginamit niya kay Looney, ang kulit lang kung paano niya tapos dinala niya sa average MC. Effective siya. Kumbaga, yung effective yung humor. Tas yung paggamit niya kay Francis M, syempre para sa iba, disrespect yun. Oo nga naman, di mo sinasali. Pero, kumbaga, hip-hop context din to eh. So, I don't think na disrespect yung ibig niya sabihin doon. Pero, disrespect yung mga binanggit niya tungkol sa maraming bagay. Pero yun, sa tingin ko hindi. Pero akin lang yun, syempre. Alam mo yun, yung pamilya, baka hindi komportable sa ganun. Pero, parang sa akin, tingin ko lang, kumbaga hip-hop. Hip-hop yun eh. Siya yung ulo natin eh. Di ba? Na, siya yung top ng Pilipinas, ng Pinoy hip-hop. King. So, sa ganung context, okay, basta yun. Tas yung kanya kami anak, para may bagong angle, putang ina, talagang ang kulit na gano'n niya inisip. Tapos, kung paano niya in-exploit yung angle na yun, fuck. Hindi ko alam kung dapat ko puntosan o hindi. Pero, ang kulit lang kung paano niya ginamit. Dami niya sinabi doon na sobrang effective kung no holds barred talaga para sa iyo ang battle. 'Yon. Kasi syempre, hindi lahat ng battle MC basta hindi lahat ng tao, dahil ko sinasabi, no? Pero yun eh, wala. Siguro tapos na ako sa gano'n, kaya hindi ko na masyado trip marinig. Pero ang creative ng pagkakagawa ni EJ doon na tangina. Alam mo yun, parang fuck, puntos ba yung mga yun o hindi? Nasa ganun akong dilemma, kumbaga. Pero skip na muna natin yon. Pero yung iba dun talagang joke lang din kasi nakakatawa lang dahil parang tangina, gago ka. Di ba? Nakakatawa, pero kapag sa'yo nangyari, nakakaburat. Parang ganun eh. Pero ang dami yung sinabi talaga na ganyan. Tapos, sige. Kunwari ito, yung anak naging kamukha na ng yaya, kaka-computer nila. Kumbaga nakakatawa lang talaga siya. Di ba? Hindi siya yung parang bastos na gano'n. Nagkataon lang na stray bullet, di ba? Pero kung iisipin mo, pwede mo siya talagang gawing angle dahil parang tangina, computer kayo ng computer, wala kayo oras sa anak nyo. Parang gano'n yung approach kasi. Di ba? So, ewan ko kung gaano kadalas yun kasi hindi na ako nakaka-Facebook, pero kung ano pa man, ganun lang yung pagtingin ko sa angle na yun. Hindi siya yung parang tungkol sa anak talaga. Mas tungkol sa oras na binibigay ng magulang. Parang gano'n. Tapos, Alden Richards, kung paano niya ginamit. Parang, alam mo naman na joke eh. Di ba? At, wala. Parang nantitrip lang din. Nang uulol. Gano'n. Yung sana masira yung laptop, di ba? Para tangin ang kulit. Tapos kung paano niya ginamit na gusto lang din ng atensyon. Yung pagkaka-flip niya ng idea na yon, ng buong association na yon, na asawa ni Shay, si Ann, tapos hinahayaan lang na gawin. Basta yung ganon, para maisip mo yun, para makonstruct mo yun ng ganon. So yun, pinuntusan ko pa rin yun. Tapos yung anong Louis Vuitton o ganyan mga body bag ni Shay, parang fuck, tangina. Tas yung kinikwelyo ako na sarili ko dahil di mo kaya gawin. Tas tungkol sa pagiging personal, yung gawain mo rin to. Tsaka yung nag-overtime na ako para wala kang rason. Parang ganyan. So, hindi ko nilista ko yung mga parang below the belt para sa akin na gano'n. Alam mo yun, pare, dati hindi. Dati wala akong pake talaga eh. Pero
wala. Corny na ako ngayon, matanda na ako eh. So, yun siya. 1, 2, meron pa pala isa, yung ender niya na mag-delete ng video. Kung sinusubukan niya yung kakayahan niya kung hanggang saan mapapadelete na ng video si Arik. Kung paano niya inano yun. Layered yung idea. So, astig. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 points. Hindi ko na sinama yung mga parang below the belt. Pero kung kasama yun, dami. Aabot siya ng mga 27 siguro. Ganon. Pero, hindi ko lang sasabihin. Gago ka, AJ. Oo, makulit ang utak mo. Creative. Pero, hindi ko na pinuntusan yun. Round 2 ni Shay. Spata natin. So, may dagdag na pag-uusapan kami ni EJ kapag nag-PNP kami ulit. Damn. Gago kayo, round 2 pa lang to. Ginaya pa talaga. Dali. Kailangan ko lagay sa dryer. Yeah. Round 2. Round 2 tayo ni Shay. Teka. Ako, style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga, ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. At saka, hay nako, hindi ko nare-rebat yung sa anak ko. Nonsense naman mga banat ng mga putang to. At least si Christian, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Ang bright daw ni Arik, naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ng ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na 3 na tinalo niya, sinabi niya na 3 na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel? Puta, EJ, kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo sabi ni si Satanas, what the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones sa maaga naging anghel. Ultimo si young one, magko-comment sana sa video ng offensive, kaso di niya alam i-spell. Pero real talk, di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Saya, di ba? Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka nang bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako sa mga dati kong laban. EJ, di ako nang dadamay. Nang mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangang mandamay para lang mapag-usapan. Tulad ng kasal nyo ni Jonah May. Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin, pare. Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi di ba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo't haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe. Puta, di ba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, yun na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka, di niya ba deserve yung best mo?
Kawawa naman si Jonah, Pota, Oxpa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba nung asawa, ang sikip-sikip nung pwesto. Niwala pa nga atang reception yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron. Ayun, naghahanap ng lechon. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet. Kasi kapag mataba hita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin mo. Ito lang ay aking suggestion. Kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo yung menu o order na naman ng ramen na may 4 na egg. Kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah may ang pumadyak, buong daigdig. Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin pinakasalan. Kaso, EJ, ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun, anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Ano sasabihin mo? 1 araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre. Pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, 1 araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung 1 araw na yun, hindi pa naging special. Tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mag-aarbo? Gusto niya, simple lang. Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Sabihin na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganun ang eksena. O ano yung sinasabi mo, sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Kaya sa mga lalaki dyan na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo magsastrive makapag-provide ng extra. Gusto nyong itrato kayong hari, gawin nyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personals overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim, pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Putang ina talaga. Hindi ko na record kanina yung second round ni Shay. Fucking shit. Ngayon ko lang napansin. Okay. Pero nalista ko yung points. Tangina, napakalawas talaga. Dapat hindi na talaga ako So, binigyan ko na 13 points si Shay. Malakas yung second round niya. Pero, kung ibabase ko sa point system ko sa battle, 13 lang siya na talo sa second round ni EJ Power. Pero malakas yung round niya, marami siya pinunto na tingin ko malaking madiin talaga na ganun kung paano niya ito yung ulitin ko, putang ina, kanina na-explain ko na pero explain ko ulit. Yung may tinatagong putok na rebat, yung kaya ka nakaganyan. Tsaka yung liwanag ng kaibahan. Basta magkaiba yung liwanag nila. Yun. Tapos yung si Satanas mapapa, what the hell? Si Young One gusto mag-comment ng offensive pero di niya alam spell. Tapos yung tungkol sa puntod. Tungkol sa mga nalaglagan. Ganon. Ang ganda nung kung paano niya in-expose si EJ Power tungkol doon. Kung paano niya parang ginil trip. Yun. Guilt trip. Maraming guilt trip si Shay sa battle na to. At kahit
totoo man o justified man o hindi, pero parang in a way nabigyan niya na angle na dapat ma-justify yung pagiging personal niya. Parang ganun. So effective niyang nagawa yun. Yung para mapag-usapan ng dadamay. Astig yun. Walang reception yung cellphone sa reception. Nakatawa yung idea, tsaka laro siya, di ba? So, kawawa sa hig, astig yun. Laugh trip yun. Buong digdig, mayayanig, astig kung paano nyo naisip gamitin kay EJ yun. Ang galing. At ano yun, sa second round niya ginamit yun. Buti pa ako pinaghandaan mo, putang ina, di ba? Ang kulit ko hanggang saan inaabot ni Shea yung pwede niyang idikit kay EJ Power na idea. Tapos yung wala kang pera, yun din. Kung paano niya bin-break down. Tapos spark, maliwanagan. Tsaka parte lang ng anino ko. Yun. Marami rin siya sinabi na kumbaga hindi ko na nga trip kasi ng ganon, so hindi ko na pinuntusan. Pero alam mo, overall, solid pa rin yung ginawa ni Shea. At pasensya na kayo, hindi ko na record habang pinapanood ko yung second round niya dahil lousy ako paminsan. Hindi, mas madalas na ngayon. Pero yan na siya. We take what we can get, yo. Pinagmamayabang pa niya, grande daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis. Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida. Angas ng mga tira. I swear, soldier soul. Putang ina ka, Eminem, magnanakaw ka ng linya. Speaking of laban niya, I6, balita ko, nag-walk out ka daw pagtapos ng laban nyo. Sa harap mismo ng mga dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room. Kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. O si Gago, nangangatog na yata. Umaalog na yung baba. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo, mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara. Tang ina, Andy Mateo, ginawa niyang Plan B Mateo. Hindi kita masisisi, girl, kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang, even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shea dyan? Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Di ba tita, ayaw mo kay Shea? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann, yung 60 years old na byudo. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Kasi, paano kung biglang bumaliktad yung sitwasyon? Maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero at least kasama niya magulang niya. Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Puta, ayaw mo yung bata ka palang ginawaan ng certified na niga. Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo mukhang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya, ayun, abo na siya.
Hindi to yung AJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Shei. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan, panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Sir Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Shei dito. Wala akong ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay niyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to, kakantutin mo yung sarili mong anak. Pati yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Fukuda. At pagkatapos nun, sigurado ikay matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's closed casket, beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan, sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin because I have lived long enough to see myself become a villain. Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para mayroon akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan sa mga baraon nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwedeng-pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Dinamay na naman si Ann. Damn. Sinagad talaga ni EJ. Yung kung di mo nabuntis rebat, puntosan ko yun. Personal, pero simula pa lang pinag-uusapan nila yung mga ganyang bagay. So, alam mo yun, kasama na siya sa usapan. Tapos yung yung ipin ng 5 years old, mauuga. Yun, pinuntosan ko yun. Tapos plan B, supervision.
Tapos yung pagiging totoo niya na parang siya yung kontrabida, kung paano niya nilatag yun sa mga tao, puntos yun sa akin. Tapos yung mamamatay ka na wala nakuhang respeto, bastos ka lang, parang ganun eh. Tsaka yung parang lock mo yung pinto, tapos yung nirhyme niya yung address, ganun. I don't think yun naman yung totoong address, pero for creativity sake, parang niglagay siya ng address siguro na ganun. So, sana ganun. Yeah. Konti lang yung puntos na binigay ko kay EJ sa round na to dahil nga marami siyang sinabi na lagpas para sa akin. Pero wala, style niya yan. So, di ba, hindi ko naman pwede sabihin na hindi dapat ganun para sa kanya kung yun para sa kanya. Pero yun, ako, hindi ko na lang pinuntusan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Kung yung dark web, mahaba-haba yung sinabi niya na putang ina. Shit. Iba, nasa mas naisagad na ni EJ kaysa sa mga ginawa namin dati. Yun. Round 3 ni Shay. Para sa quick laughs, mabilis na tawanan. Ano ba naman to? Papupuntusan na naman ba ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban? Lahat, buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo, kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street, gawa-gawa lang. Alam mo ba, share ko lang, na naginip ako. May washing machine, tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Nagpasok siya ng damit sa washing machine. Naglagay ng sabon. Paglabas, ang linis agad nung labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad naman siya sa unang beses na pagsalang. Ito rin nananaginip, pineflex niya kay Kalis Move, siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako sa chinekorank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shay. Sino tong nasa baba ko? Si Apex. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalaban mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Tapos, sunod kong pinlay ang probinsyano. Magmula umpisa. In fairness, nalibang ako kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba. Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets but flex to ng flex ng views. Nakakataka. YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga. Nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views. Pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Tapos views tinatahol nito. Masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili. Mataas pa rank ni Tuweng kaysa sa'yo. Langya ka, EJ. Huwag ka naman, mahiya ka naman. Tigilan mo, kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo. Partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang K mag-flex ng views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga. At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Yung nanay ni Ann. Hindi ako credit grabber. Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Kasi sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng flip top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang flip top nang di ka kasali. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-claim ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa flip top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1.
Bakit? Nung pumasok ka sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit flip top? Ika nga ni Zaito, tae mo supot. Iniisip ko, ba't to pumipiyok? Ngayon, alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha. Kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Bumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ, dapat nagre-reflect ka rin. Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang maiisip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingin nga akong pogi. Alden Richards, baka Edo sa ano. Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati banda rito. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Kasi may fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede ring lobar holoprosencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing, dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, ha? Tangina ka? EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka. Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe? Ikaw? Di mo yun alam, Tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, yung nag-cause ng Big Bang, paano? Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly, limitless ang imagination, pero ganun tayo kalimitado. Tapos mangmamaliit ka ng tao kasi may sarili kang mundo. Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung kinokonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Ayaw kong i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars, kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Lakas, ang lakas ng third round ni Shea. Damn. Utang ina, parang ano to si Shea. Parang nakasolid na kabuti Gusto ko yung time limit, gawa-gawa lang kung paano niya inano yun. So, yun. Tapos yung champion, kung paano niya, kalimutan ko na paano niya sakto ginamit, pero nilista ko. Simula ng round 3 yun, banda. Tapos yun, natapos na mag-shoutout ang 3GS, hindi niya pa mahanap sa first tracker. Yun ba tawag? First tracker. Tapos sa 1K, sa subs, parang 1K ka mag-anak pa niya. Tapos yung Dalmatian rank 101. Tapos mas mataas pa sa Isitwing sa ranking sa verse tracker. Tapos pati si BR underrated. Kung paano niya ginagamit yun as punchlines, yung rhyming niya ganun solid. Tapos yung siya yung nagpasikit kay Sinyo. Tapos 2015, ang ganda nung pinunto niya to dahil 2015 pa lang most viewed na ang flip top sa buong mundo. Tas hindi pa bumabattle pala si EJ nung time na yun. Dahil sa sinabi ni EJ na binitbit niya ang flip top sa ibang liga. Actually, isa yun sa gusto kong i-address parang kasi sinasabi rin sa akin ng ibang tao yun na ba't di ka mag king of the dot para kumbaga akala nila parang level up talaga siya Pero
yung mga taga King of the Dot gustong bumattle sa flip top dahil mas malaki talaga ang flip top. Yun siya, parang nagkataon lang, 'di ba? Parang nauna King of the Dot pero mas malaki talaga flip top. Kumbaga, mas malaki tayong stage. Yun. So, astig ko paano niya nilatag yun. Yun, kumbaga, mas natutulungan natin ang liga nila kapag bumattle tayo sa liga nila. Hindi siya para sa flip top dahil kumbaga flip top tayo. 'Di ba? Tayo na 'yun eh. 'Yun. So kung paano niya nilatag yung idea na 'yun, sobrang solid. Tas yun nga, isa siya sa most viewed MC. Tapos di na niya abot yung tukol sa boses. Yun, nagfe-flex, ganon. Tapos gusto ko lang magmukhang matalino. May sinabi siyang ko na salita pero wala, pang icebreaker. MCing yung ganon. Kumbaga, minsan, biglang may parang left field, di ba, na hirit. Tapos yung, dapat alam mo na isa ka sa mga bobo. Di ba? Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na ganon dahil the more you know, the more you don't. Parang ganon siya. Tas isa ka lang battle rapper na sa isa buhay, di pa nanalo. Tapos yung, ako sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Astig ko pa paano yung ginagamit na gano'n. Tapos yung, kung paano rin yan nilatag na yung pinaka kino-consider na GOAT, 2 beses ko tinalo. Tapos ayokong gamitin to dahil isa siya sa mga hurado, ang galing di ba? Tapos dekada na, meron pa sa radyo yung kanta niya, di ba? Parang doon mo nakita yung separation, yung paglatag niya nun. Trono, inidoro lang ang trono, tapos yung mas magaling ako kahit sa pagbubuhat ng bangko. Napaka-solid na round ni Shea. Yung first round ni Shea, Shea, putang haba pala. Okay. Fuck. Okay, bibilangin ko na lang. Nagustuhan ko yung time limit. Ay, sinabi ko na ba lahat? Sinabi ko na lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 points, pare. Yung round 3 ni Shea. So, clearly, ang round 3 nakuha ni Shea. Yung round 2 nakuha ni EJ. Tapos yung round 1 tie sila. Putang ina, no? Wala. Maganda yung laban. Walang panalo. Walang talo. Parehas panalo yon. Pero pakinggan natin, judges. Tie sa akin. So, kung ipo-point system natin, 19 plus 18 is 37 plus 7 is 44. 44 si EJ Power. Si Shea, 19 plus 13. 19 plus 13. 29, 32 plus 18. 50. Ilan si kanina? 40 plus, no? So, kung ibabase natin sa points, panalo si Shea, pero akin pareha silang panalo dito, sobrang solid. Tingnan nga natin kung paano ng judges. Damn. Masaya ako na hindi na ako bumabattle. Round 15, day 1. Shea versus EJ Power. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Di naman siguro gasgas sabihin na yun yung mga battle na padalo tayong lahat. Padalo tayong lahat doon. Pero ang boto ng Murado, 5-0, magigay para kay EJ Power.
kahit sino pwede manalo. Kaya sila magaling. Tsaka yun nga. Oo, okay yun. Ako, wala. Tie siya talaga, pero sa point system panalo si Shay. Shoutout sa magina ko yun. Jonah May Eliana. Shoutout sa The Accents Clothing. Sa mga tropa sa Colorado. Hiraya Battlegrounds. Yeah, Hiraya, yo. June 21. Overall performance ko siya binoto. Para sa akin, grabe yung karakter na ginawa ni AJ Power. Horrorcore na yung image niya na pinapasok niya sa utak ko sa bawat ginagawa niya. Ako, hindi ako pabor sa mga ganong angle kasi parang hindi maganda sa tenga ko. Pero, opinion ko yun. Pero, sa labas ng battle rap, para sa akin, ang lakas nun. Sa labas ng opinion ko, ang lakas nun. Grabe yun, parang nakita ko na sinundo si Shay ng kamatayan. Parang gano'n. Ito yung karma niya, ito yung sundo niya. Pinakita ni AJ Power na putang ina, ito yung masamang ikaw. Ipapakita ko sa'yo. Para sa akin, ayun, overall, mas nakuha ni AJ yun. Grabe karakter niya, ang galing. Yun, sulit yun. Napaka-solid ng laban na yun. Parang nangyari, EJ na bago, tsaka Shay na nagbago. Pareha sila may madiin na sulat, may madiin na punto. Kaso sa magkaibang atake sila, doon mo makikita sa magkaibang atake na natili si EJ sa pagiging dark. At si Shay naman sa mabibigat na punto lang din. Pero yun, gaya sinabi ni Shernan, bumalik kay Shay yung ginagawa niya dati. At yun, para sa akin, nakuha ni EJ yun. At props sa nilang dalawa kung paano nila palitang kinukuha yung crowd na ibang klase yun. Pistol here, EJ versus Shay. Binoto ko si EJ. Pero honestly, may part sa akin na parang gusto kong iboto si Shay kasi feeling ko sumakto yung round 2 ni Shay dun sa round 2 ni EJ. Tapos nag-repeat ng angle si EJ sa round 3. Pero kasi iba eh. Yung kahit may ganong senaryo na nangyari sa battle, sumusuntok pa rin si EJ. Kumbaga sa bilang ng dami ng suntok, lamang si EJ. Tapos nakadagdag pa sa akin yung part na parang may mga speech siya na nakakalimutan niya sa kalagitnaan. Although hindi naman siya choke. Pero parang makikita mo na nahihirapan siyang i-deliver yon. Unlike kay EJ na sobrang linis ng performance niya. Yun. Ayun lang naman yung nakita ko. EJ, hindi siya ganong kalaking lamang. Yun. Lakas. Ganda ng laban na yun. Damn. Pero yun, dahil halos pareho naman sila gumamit ng dark humor tsaka shock value. Pero yun, dahil parehas yung atake nila, binasi ko yung laban sa kung sino yung mas marahas, mas brutal. Para sa akin, ultimate rounds talaga, EJ Power. Pero yun, ganun pa man, grabe, pinakita ni Shay, props pa rin sa kanya. Pero yun, kung by points, mas lamang talaga si EJ para sa akin. Pero solid battle, props sa kanilang dalawa. EJ Power. Ayun, binoto ko si EJ Power round 1, round 2, dikit lang pero binigay ko pa rin ng konti kay EJ kasi para sa akin yung mga setup ni Shay parang medyo mahaba pa. Tapos yung kay EJ parang para sa akin mas effective. Tapos round 3, binigay ko na talaga kay EJ kasi parang in character talaga siya, parang very convincing yung mga pinagsasasabi niya. Tsaka basta sa akin trip na trip ko yung round niya kaya binigay ko kay EJ. Saludo sa dalawa. Parehas magaling, parehas malikhain, parehas performer, legit, solid. Yun nga, kailangan lang may manalo at nanalo si EJ. Saludo sa parehas. Yun lang. Sa lahat na hindi pa subscribe, mag-subscribe na. 100k ngayong taon, nabuli natin. Tas siguro sunod na upload, balik ko sa 2x2. Tingnan natin kung anong pakiramdam. Pero sa ngayon, yun na muna. Salamat sa oras yo. Hanggang sa muli yo. Peace!